Kumusta kayo? Ngayong araw ay babiyahe naman tayo kay Transportify. At ang pick up location natin ay sa may Sorena, sa may area lang din ng Parañaque, sa may Sukat. So lagpas lang siya ng SMBF. At ang deliver natin ay sa may area ng Alabang, sa may North Gate. So ang pipick upin natin malamang is work from home equipment or yung mga laptop, mga gadgets and computer. So pangalawang pick up ko na rin to sa sa may Sorena Sukat, sa may Teleperformance din. By the way, kagagaling ko lang din sa biyahe kay Move It, kaya ako makikita news naka-uniform ako ngayon ng Move It. Kasi sa gabi kasi bumabiyahe ako kay Move It, then sa umaga naman ay bumabiyahe naman ako kay Lalo Moves saka kay Transportify. So andito na tayo sa area na to. Ayan, kasalukuyan na tayo nag-drive. Patay, may pumasok sa akin na booking kay Move It. Naka-auto accept pa pala ako. Ano ba yan? Patay tayo dyan. Nakalimutan kong patayin yung yung apps ko sa Move It. Pinasukan tayo ng biyahe kay Move It. Meron tayong ongoing pending na booking para kay Transportify. Tapos isa pa is nakakotse tayo. Patay tayo dyan. Ano ba yan? Ito itatabi ko muna saglit at gagawin ko muna ng paraan nito. So i-chat ko muna si customer na na hindi ko napatay yung apps ko. So meron ako emergency na dapat gawin ngayon. Sakit sa ulo. Kasi galing kasi ako sa puyat, so medyo medyo tuliro yung utak ko, kaya hindi ko na naisipan na patayin yung apps ko kay Move It until na ako ay nagbabiyahe na kay Transportify ngayon. Ayun, so medyo tuliro na yung utak ko, kaya hindi ko na naisip yan. So ganito ang gagawin natin, i-chat natin si customer na na i-cancel na lang muna, ipapa-cancel ko na lang muna to at hingi tayo ng pasensya, at kasalanan naman talaga natin to. So sige, balikan ko kayo. Ayusin muna natin to. Ayun, so napakiusapan na natin si passenger na ipa-cancel yung booking sa kanya, kasi yun nga, sinabi ko may emergency na lang na nangyari at hindi ko naman masabi sa kanya na naka-Transportify tayo ngayon at nakakotse tayo, so baka magtaka yun. So ayun, balik tayo. Nakapark tayo sa gilid, so under na tayo. Mali hindi dapat mangyaring ganung bagay, kasi yun kasalanan ko yun Dapat pinatay ko muna yung apps ko kay Move It, kasi naka-auto accept kasi yun. So anytime is may papasok talagang booking doon. Ewan ko lang kasi kanina pag alis ko ng bahay, wala talagang pumapasok na booking. So yun na, kaya naisip ko na rin na since na holiday ngayon, di ba? At wala namang napasok na booking sa Move It. Yun, napagpasyahan ko na na go for Transportify na, at kasi may nakita rin naman na ako mga advance booking na pwede nating kunin na at i-deliver natin ngayon. So ngayon balik tayo. So andito na tayo sa area na to. Ayan. At papunta na tayo sa ating pick up location. Then sana iisip ko ay konti lang yung ipapakarga ng mga computer, kasi last time kasi dalawang laptop lang yung pinadeliver sa akin. So yung mga ganun hand carry lang talaga, at bahay lang yung pinag-deliveran ko na nakaraan, tapos laptop lang. Ito naman kasi hub to hub, so from Teleperformance ng Parañaque going to TP ng Alabang. So iniisip ko baka punuin tong kotse. So malalaman natin mamaya, sakto may mga laman pa man din yung likod ng trunk ng kotse. May mga tools, tapos may mga cleaning materials. So nakalimutan ko na natanggalin sa may trunk at iuwi sa bahay or ilagay sa bahay. So medyo kalahati ng trunk is occupied. Sana kaunti lang yung ipadala ni client sa atin para magkasya. Okay naman sa likod, baga may space pa naman, 'di ba? Pero
So yun nga, mas maganda mas kaunti para mas madaling i-deliver at ibaba. Malay mo, bakit pa saan sa taas, di ba? Ako rin magbubuhat nun. Okay lang iakyat, pero sana kaunti lang. Alright, so sige, balitaan ko kayo kapag nandun na ako sa pickup location. So this is it. Liliko na tayo dito. Ayan. Tama ba? Okay, tama. Kala ko naliligaw na naman tayo. Alright, so malapit na tayo sa may teleperform TP Serena para pick upin natin yung ating deliver dito. Okay, so nandito na rin tayo sa lugar ng ating pick up location sa Teleperformance Serena dito sa area ng Parañaque. At banda ron yun kasi pangalawang beses ko na mag pick up dito. So dati kasi dito ako unang nag-inquire. So hindi pala yun dyan, doon pala yun sa loob sa Tagiliran. So papasok ako sa loob at mag-iiwan ako ng ID. Then mapapakita ko yata yung apps ko. So magpo-proceed na ako sa loob. Okay, sige. Ayusin muna natin yung mga dokumento na kailangan nila. Alright. Ayan, so nakapasok na tayo sa loob ng ating pickup location. So pakita ko sa inyo. Ayan. Okay, sa pinakadulo nito may puno. Ayun, yung puno na yan. So dyan tayo pa-park. May mga graba na yan, yung mga bato. Then dyan tayo pa-park. At dyan rin natin kukunin yung ating ikakarga. So ipapakita ko sa kanila yung apps ko to confirm na ako nga yung magpipick up ng pangarga nila. Then ang gagawin natin is parada tayo na paatras. Ayan. Para paglabas natin ay hindi na tayo magmamaniobra pa. Saka para maitutok na natin yung trunk sa kanila at hindi na tayo pa maglaga-lagare ng atras abante. At least nakatutok na. Alright, sige. Ayan, medyo malapit na. Okay, it's good. Sige, baba muna tayo at makipag-transact muna tayo sa kanila. Okay? Bawasan mo muna tayo. Ito na. May pantalon ako dun, Mot. Kasya ba? Puta mali yung pagkatay, umikli sa akin. Bago yun Papatayo mo muna. Ayun yung patayo. Ayan. Yan dyan sa may gitna. Para magkasya. Ayan. Ayan, sakto. Kasya. Okay. Ayun, so naisakay na natin yung ating mga pangarga na ating di-deliver papunta sa Teleperformance sa may area ng Alabang. At nakita nyo naman, hindi pala mga computer yung mga ikakarga natin. So karamihan sa mga karga natin ay mga malalaking karton or yung mga box ng computer, saka may mga tape lang din na kasama. So yun lang din ang ating di-deliver, di ba? Okay, sige. Tara. Lakarin na natin yan or takbohin na natin yon or imaneho na natin ito sa sasakyan para makapunta na tayo sa ating pupuntahan. Okay, samahan niyo ako. At andito na tayo sa area ng Alabang. At tingin ko malapit na tayo Pagliko ko dito, ayan. Yan, pagkanan natin dito, malapit na tayo. Yung pinag-pick up natin, nakapag-pick up na ako doon. Pero itong pag-deliver natin, first time ko to. So, ayun konti lang yung mga hindi, marami na yung mga taong nag-uwian. So mga call center agent to mga to, then pauwi na sila. Time check 8 AM ng umaga, so pauwi na to mga to. Alright, ayun na. Medyo masakit yung mata ko kasi kagabi pa ako gising. So mahapdi sa mata kapag inabutan ka ng putok ng araw sa umaga. Kaya medyo masakit-sakit. Kaya dapat pala nagbabaon tayo ng sunglass or salamin kapag tayo ay babiyahe pa sa umaga para hindi masakit. Kasi ngayon nararamdaman ko mahapdi yung mata ko. Ayun Okay, saan na ba tayo? So kakaliwa tayo dito sa may area ng North Gate. Ayan. Tapos pagkaliwa natin dito is dapat makikita na natin yung Teleperformance. Ang problema, saan kaya dito yun? Yan, nakakaliwa na tayo dito. Then sa may area natin bandang kanan. Okay, ito. Actually nung ito sa Move It nakakapag
hatid na ako dito eh. May mga nakahatid ako dito sa lugar na to. Ang problema, saan dito? Oh my god. Ano ba yan? Maghahanap na naman ako dito ng lugar. Saan kaya dito yun? Capital One, Plaza, Concentrix. Ano ba yan? Sige, sige. At hanapin muna natin yung yung area kasi hindi kasi kompleto sa address na nilagay. So magmamano-mano tayo, magtatanong-tanong tayo sa mga taga dito kung saan ba to. Okay, sige. Okay, so andito pa rin tayo sa may area ng Teleperformance sa may Alabang. Nagkaroon lang din ng konting problema dahil both yung sender saka yung receiver na nagpadala at yung magre-receive ng ating karga ay hindi makontak. Tinatawagan ko yung nagpadala para sa natanongin yung information dito sa magre-receive. Ang problema, hindi makontak. Same din yung magre-receive, tinatawagan ko, hindi rin makontak. Kaya ang ginawa ko is nag-chat na ako sa customer service ng Transportify at sinabi ko yung reason kung ano ang problema ko dito dahil hindi sila makontak yung nagpadala sa kanya magre-receive. So hindi ko alam kung anong gagawin ko dito dahil hindi naman ako allowed na bumaba ng kotse at wala namang parking lot dito sa lugar. So kung makikita nyo is nasa kalsada lang din ako, naka street park lang din ako dito sa lugar. So kapag iniwan ko tong sasakyan, wala rin silang RDO dito. So kapag iniwan ko tong sasakyan dito is malaki ang possibility na baka tayo ay, kung hindi maklam, ay baka mato yung sasakyan. So kailangan talaga ng communication talaga. Kailangan may bumaba dito sa baba kasi building kasi yon para i-receive yung pangarga nila. Ang problema is hanggang ngayon ay wala pa. Ayun, so nagchat na ako sa customer service. Sabi ko is nagbibigay na ako ng option na return to sender na lang. So alam ko naman kung saan ko pinick up to. Sabi ko sa customer service is kung pwede ay ibalik ko na lang din kung saan nanggaling. Okay, sige, balitaan ko kayo. Ayun, so dito pa rin tayo sa drop off location at pinapababa na lang ng gwardiya ng building yung crew ng Teleperformance sa taas. So ayan, no, ayun yung sasakyan, then taas ng building na yun, no. So dito tayo ngayon sa may gilid, nakatambay, nagaantay. Kaya ayun, abang-abang lang muna tayo. So nagkaroon pa yata ng problema kasi hindi daw dito ang pinaka drop off, sabi nung customer service. So ang drop off daw may iba at yung pinaka exact address ay hindi naman hindi pa sinesend sa akin kasi titingnan pa yata nila sa system nila kung ano yung pinaka address kung saan daw ba talaga i-drop yung ating deliver. So wala tayong magagawa, antay-antay muna tayo. Pero isa sa pinakamaganda kay Transportify, madagdag ko lang, hindi katulad kay Lalamove. Kay Transportify kasi ay merong waiting time. So bayad yung oras ng pag-aantay natin. Parang 50 pesos yata every 30 minutes. So lumalabas na 100 pesos kada isang oras. So ito, antay-antay lang ako. Then nakapark yung sasakyan doon, nakapatay yung makina. 50 pesos every 30 minutes is good. So hindi na masama yun, di ba? Okay, at kakababa lang natin ng ating pangarga. So inakit ko sa taas, sa may second floor, kasi magaan lang naman yun since na mga karton lang naman din yun. At wala namang laman, mga naka-fold na karton. At ayun, so nakabawi tayo sa waiting time. Hindi ko lang alam kung magkano yung na-charge sa waiting time natin pero sa tingin ko mga nasa 150 pesos siguro yun. Okay, at andito pa rin tayo sa may area ng Northgate sa Alabang. Ito, at tingin-tingin pa tayo ng ating mga booking na papasok. So yun, no, ang kinagandahan kay Transportify is may mga waiting time yung mga booking nila. Sa mga lang yan, sa mga business program na naka-tie up kay Transportify, meron mga mga waiting time. So kung sakali na hindi pa nare-receive,
yung pangarga mo kay Transportify, huwag kang mag-alala dahil may bayad naman yon kada minuto. Kada every 30 minutes is may bayad yon. Yung waiting time kasi ni Transportify para kay sedan is 50 pesos per 30 minutes. At yung 50 pesos na yon na every 30 minutes ay nadadagdagan. Kung ito ay naging 1 hour, ang waiting time mo ay magiging 100 pesos. At kung ito ay naging 1 hour and 30 minutes, so ang waiting time mo ay magiging 150 pesos. And so on and so on. At yung naipon mong mga waiting time ay kusang papasok yon sa wallet mo once na na-complete mo ang booking mo or ang delivery mo kay Transportify. So kung na-deliver mo na yung mga dapat mong i-deliver, yung mga item, di ba? Ang mangyayari nun ay kusa nang papasok sa cash wallet mo ang mga waiting time mo, yung shipping fee mo, yun. So papasok na yun doon. Hindi katulad kay Lalamove na yung waiting time nila is kailangan mo pang i-request kay customer, at si customer naman ay magbabayad sa'yo ng cash. At yung sa mga ibang sa mga ibang pangyayari na ang waiting time ay hindi ina-acknowledge ni customer. Kaya ang nangyayari, nagiging TY or thank you na lang yung waiting time charge natin sa mga customer natin na kapag tayo ay nag-antay sa mga customer nila Lalamove. 'Di ba? So kadalasan nga is TY lang yon. Kaya kung mapapansin natin na ang mga deliver natin kay Lalamove ay mabilisan lang. Kasi alam kasi naman natin na kapag ito ay tumagal pa at tayo ay nag-antay pa ng mahabang oras, alam naman natin na hindi tayo madadagdagan ng bayad ni customer, dahil bihira lang din sa mga customer ni Lalamove ang nagpapadagdag or sumusunod sa tinakda ni Lalamove na waiting time. Di ba? Hindi katulad kay Transportify na after mo ma-complete ang booking ay automatic ito ay papasok na kaagad sa cash wallet mo. At dito ko na rin po tinatapos ang aking video, at naipakita ko rin po sa inyo kung paano po ang buhay sa pagde-deliver kay Transportify, at sana ay meron din po kayong natutunan at natuwa din po kayo sa inyong mga napanood. At maraming pong salamat sa pagsama sa akin ngayong araw. Sana po ay nasa mabuting kalagayan tayong lahat habang pinapanood ninyo ang aking video. Maraming pong salamat at ingat po kayo lagi.